Hello. Magandang umaga sa lahat. This is Justin, Talk News PH. Good morning din sa mga viewers natin from the US and Canada. Good morning to you, or kung anumang time nyo ngayon dyan, good day. At sa mga OFWs natin all over the world, good day sa inyo. At dito sa Pilipinas, magandang umaga sa inyong lahat. Lalo na doon sa mga regular viewers natin, kahit kakunti lang kayo, thank you for coming over to this channel, for patronizing, following this channel, Justin Talk News Page. At doon sa mga bago nating subscriber, paki-like naman, share and subscribe. Most of all, share, subscribe this channel. Okay? So, ngayong umaga, medyo marami tayong pag-usapan. May iksi lang ang topics natin, but we will be discussing them. And isa sa mga discussions natin, ang una nating ititikap itong statement ni VP Inday Sara with regards to the SUNA. Then we will try to tingnan natin kung ano kaya ang sasabihin, ano kaya ang mga statement na iahayag ng ating Pangulo na si BBM, na inyong Pangulo pala, na si BBM, dyan sa kanyang SUNA. Ano kaya ang maging laman ng kanyang SUNA? Then pag-usapan din natin itong nangyayari sa Senado with regards to right now, merong activity ang Senado, nagkakampihan na sila, they are forming into blocks. So sino-sino ba itong mga senators na belong to this block and to the other blocks na magiging ano yan, isang prominenteng pangyayari na magdadala sa Senado sa mga maraming aktibidades, whether it's pro-admin or anti-admin mga moves dyan sa Senado. So yan ang pag-usapan natin. Then pag-usapan din natin itong with regards to the anti-drug campaign ng present administration. So titikap natin yan at subukan natin ikumpara doon sa nakaraang anti-drug campaign, yung tukhang ng ating Presidenteng Duterte na ngayon ay ginamit nila para makulong or ma-kidnap si President Duterte sa Dahig. So kung narinig ninyo yung mga pahayag ni VP Inday Sara doon sa Dahig sa kanyang daily, almost daily report kung anong nangyayari sa pag-uusap nila ni President Duterte during his visitation kasama ang kanyang mami na si Ma'am Elizabeth sa loob ng ICC detention facility. So ano bang sabi ni VP Inday Sara? Sabi ni VP Inday Sara nang tinanong siya kung aattend ba siya sa SUNA, napakalaking no ang sagot niya. Bakit daw aattend siya kung wala naman siyang ini-expect na marinig na magandang bagay o magandang ginawa ang Pangulo natin na si BBM sa mga nakaraan niyang mga performance sa economy, sa lahat na bagay, sa lahat na aspeto ng pamumuno sa ating pamahalaan. Wala siyang nabigay na kabutihan para sa mga mamamayang Pilipino. Ang ibig sabihin, wala siyang maayos na programa, walang naka-sit up, nakaplanong mga programa, puro lang mga papugi. Yan sabi nila, para gumanda ang imahen. After na linustay nila ng husto sa 3 taong pamumuno ang kaban ng bayan natin. Napuno tayo ng utang, walang proyekto, etc. etc. So yan ang i-discuss natin ng husto. Sabi ni VP Inday Sara,
Ba't magsayang siya ng oras dyan sa SUNA, sa pakikinig ng SUNA na puro naman budol ang laman yan. Yan, galing na sa akin yan. kung alalahanin natin yung nakaraang SUNA, sana may mga pangako niya. Doon sa mga nakaraang SUNA, yung mga binigkas niya ng mga programa, may nangyari ba doon? With regard to the infrastructure, may narinig ba tayo na major infrastructure na ginawa? Lahat na pundo na linabas nila, around 4.5 billion, napunta yun sa eleksyon, doon sa mga ayuda, sa lagayan, sa pamimili ng boto ng nakaraang eleksyon. Ganyan ang katotohanan na nangyayari dyan. So wala talagang infra. Sabi pa nga ng iba, kahit isang poste, walang nagawa yan si BBM in the past 3 years ng kanyang administration. So, ano pang sasabihin niya sa SUNA? Diyan sa SUNA kasi, sasabihin mo kung anong nagawa mo nung nakaraang mga taon. O yung pangako mo sa SUNA, anong natupad doon? Anong ongoing projects ang meron tayo? O nasaan na yung 1 million? Una, pangalawang SUNA, yun ang sinasabi na gagawa sila ng 1 million na pabahay para sa mga nangangailangan ng pabahay sa isang taon. So, supposed to be, meron na tayong 3.5 million housing. Pero dahil nga, napaka-imposible na mangyari. Kaya, nung almost first quarter pa lang ng 2024, sinabi na ni Akosar na parang hindi nila mahit ang target. But instead, 300,000 lang daw sa isang taon ang kakayanin. But right now, ang balita galing sa housing department, ano ba yung human settlements, parang gano'n, ng pamahalaan ay 100,000 lang mahigit. I think 150 lang ang nagawa sa loob ng 3 taon. So you can imagine ang variance, ang difference between the promise and ano talagang natupad doon sa pangako. Nakita na natin lahat na proyekto, major projects, subway, hindi naman totally natigil kasi mga Hapon, they are operating on their own expenses, but the side of the Filipinos, of the Philippine government, walang pera kasi may counterpart na pundo yan galing sa ating pamahalaan. Wala na yan, nalusaw na yan. Kaya ngayon, malaking abala dyan sa Acropolis, Green Meadows, dyan banda. Abala sila dyan dahil nandyan na raw yung hukay ng na napakabagal ng paghukay dahil nga sa kakulangan ng pundo. Parang tigil na yan kung tutuusin natin. The target that it will start supposed to be 2026. Meron ng mag-ooperate na yan nung kapanahonan ni Secretary Tugadi ng DOTR na merong initial operation yan from Mindanao Avenue to Trinoma main station. Ano ba yung tawag ng station dyan sa sa Trinoma? Supposed to be na mag-operate na yan. Pero ngayon, sinishelve yan na hindi daw mangyayari na mag-operate pa yan. Hindi pa raw. At ang target noon is to 2028. Operational na yan hanggang tawag nito Bikutan, doon sa food terminal, FTI, hanggang FTI at saka sa airport. Operational na yan, subway na yan, at imposible matatapos yan by 2028 with the way the construction is going. So ganyan ang ginawa ni PBBM kasi lahat ng mga pundo sinay po nila dito sa mga ayuda, kasi sa ayuda sila kumikita ng malaki. Hindi naman nila binibigay ng tama. Halos 50% o
baka yung iba 100% hindi talaga namimigay eh. Kasi alam nila mananalo sila. Kaya binubulsa nila yan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya lahat ng projects niyan wala talagang nangyari. O MRT7, ano nangyari dyan? Ilang taon na yan. Supposed to be nagkaroon ng problema yan sa right of way na nasusolve na yan ni Mark Villar. Pero ano nangyari ngayon? Standstill na naman ang project na yan. Almost 15 years na yan. Kapanahunan pa yan ni Gloria Arroyo na hindi matapos-tapos. It is serving a large population of yung sumasakay from San Jose del Monte to Trinoma, supposed to be. Yan ang biyahe niyan, crossing Commonwealth, para maibsan ang traffic dyan sa Commonwealth. Yan ang mga purpose niyan. At sa napakalaking population from that area, from Bulacan, San Jose del Monte, napakalaki ng siserbisyong mga riding population, riding workers. Sana yan, pero hindi matapos-tapos. Ngayon, other projects, siguradong ipapangako na naman ni BBM itong natigil na mga projects. Dahil nga sabi noon, sino ba yung DOTR tsaka secretary ng DPWS na nagsabi na palitan daw ng contractor yung Mindanao Railways, kaya tinigil nila para ibigay doon sa mas mababa daw ang interest rate. Dahil sinasabi nila napakalaki ng interest rate ng loan natin sa China. Palitan natin ng, I think they were eyeing Japan and consortium ng Japanese tsaka American company that hindi talaga nagmaterialize. Kaya ngayon wala na yung Mindanao Railway. That's supposed to be by the year 2032, halos buong Mindanao na ang magkaroon ng railway system. From not only Davao, going to Surigao, going to the Misamis, Occidental, Oriental, din dito sa Zamboanga Peninsula, going to the south, Zamboanga City, ganyan sana. At dito sa Maguindanao, Cotabato, buong Mindanao na magkaroon ng railway system. And it will never happen. It will boost sana the economy of those regions sa Mindanao. Pero wala yan dahil nga yan ang isa sa mga major infra projects sa build project ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Takot sila na makredit pa rin kay President Duterte yan. So nakita natin kung anong klaseng pamahalaan ang meron tayo. Ang daming project sana. Isa dyan yung sinimulan na, pero iwan ko ano nangyari. Nung iniwan ni Mark Villar yan, yung from Naik to Maribilis, na napakagandang parang Golden State Bridge yan. Maganda yung bridge na gagawin sana dyan. Na may pundo na yan. Kaso, ang Chinese government ang magpupundo at yung mga consortium, mga company from China ang mag-finance niyan. Tapos na lahat yan, ang groundworks na lang ang kulang niyan, yung actual execution ng plano. Kasi tapos na lahat ang structural, yung mga lahat na plano diyan, tinapos na ni Mark Villar for implementation na lang. At meron na ngang mobilization yan diyan sa Naik. I think sa Naik yan nagsisimula. Pero walang nakita hanggang ngayon kahit isang poste. So napakalungkot. Kasi isipin mo, pang going to Cavite to, kung pupunta ka ng Calabar Zone from Bataan and Zambales, from Olongapo, panggaling dito sa taas, hindi ka nadadaan ng Metro Manila. Kung gusto mong pumunta ng Batangas, anong advantage niyan? Yung mga sasakyan from Subic,
yung mga transport from Subic going to Batangas, no, hindi nadadaan ng Metro Manila. So ang congestion sa loob ng roads dito sa EDSA o ano mga alternate routes going to the south ay hindi na magiging matraffic yung mga areas na yan, yung mga kalsada na yan, dahil merong alternate route na nandito sa Manila Crossing, Manila Bay. So hindi naman mag-materialize. Nakita mo kung anong ginawa ng pamahalaan na to. At yan ang ayaw nilang ibabalita. Ayaw ang ibabalita ni Claire Castro. Oh. Nakita mo. Ultimo itong project ni Ramon Ang dito sa, pero tuloy-tuloy naman ang gawain, pero bumagal talaga kasi maraming inalis. Nag-B2 dyan ang presidente para gawing economic zone yata. Kaya medyo bumagal kasi saan sila kukuha ng pera? Doon sa mga locator sana na gustong magtayo ng mga kasi yung New Manila Airport, hindi lang yung airport, may economic zone dyan, may mga factories, may mga warehouses aside from the residential areas. Parang may BGC yan na times 4 yan. O BGC times 4 plus merong area na for yun nga, mga factories, mga manufacturing plants, meron sanang ganyang area na yan. At yung mga locator na yan, yung mga major locators, malalaking mga international companies na gusto mag-locate dyan. Kasi beside the airport yan wala na. Kasi inalis na yung Benito na yan. Bakit Benito? Kasi hindi sila kasama sa transaction na yan. Gusto nila makikihati dyan. Kasi malaking pera ang dyan, ang involved dyan. Gusto nila makikihati. Alam na natin sinong gusto. Di yung yung babae nasa Malacanang, yun ang gusto. Nahahawakan nila yung project na yan. Supposed to be kasi 2026 almost tapos na yan I don't know kung yung nagsisimula na sila sa groundwork sa tawag nito sa airport. Yung airport mismo ang ginagawa. I think ginagawa na nila yan. But yung mga lote dyan for residential, halos nagsimula na magbilihan yung malalaking development company or real estate company dyan. Tulad ng Ayala, nagbilihan na sila dyan para dyan ang susunod na site. Napakagandang site yan. Aside from dito sa mga development projects, mga reclamation areas, itong mga islands dito sa likod ng MUA, mayroong bagong island dyan. I think 7 na islands dyan, mga bagong cities, mga tinatawag na inclusive cities, isang island, isang city. Tuloy-tuloy naman yata ang project dyan dahil mga private companies, but some are Chinese funded companies. Sigurado iniipit na naman yan para hindi matuloy o kukutungan ng husto ng pamahalaan na to. During the regime of President Duterte, hindi talaga niya inaprubahan yan. Kasi ayaw niya, alam niya na mangyayari dyan na maraming kutungan. O yan na nangyari. O dyan sa unahan ng Soler, unahan ng Okada, may island din dyan. Basta 7 yan lahat na islands yan. Napakagandang development projects yan. Kung matino lang sana ng Pangulo natin. Wala bumagal. Imagine, yung island dyan sa likod ng MUA, nawala na yung, di ba mayroong breakwater noon. Naurong ang breakwater doon sa unahan kasi lumaki ang MUA. Lumaki yung area ng SM dyan. So magkaroon din ng mga residential, mga siguro kung mga locator dyan, mostly mga call centers, mga ganyan, mga BPOs ang uupa dyan, yung area na yan. So napaka-modern na area yan, yung MUA na yan. Doon sa unahan pa ng MUA, meron na namang mga islands dyan, islands na cities din that are designed
na mayroong mga high-rise buildings, mga inclusive cities. Mayroong tulay papunta doon. So napakaganda ng maging future ng Metro Manila. So diyan, lalo na sa area na diyan sa Manila Bay, kung matutuloy yan. Naalala nyo na ang Dolomite Beach sa sinimulan ni President Duterte, napakaganda sanang tanawin yan kung matutuloy yung mga islands na yan, na island na magkaroon ng mga high-rise buildings. Talaga it will be a modern city. Parang Dubai na rin ang mangyayari dyan sa area na yan. At dito sa Bulacan area, dito sa may bandang Marilao, Bukawi at saka part of Pampanga, actually yung New Manila Airport is around 2,600 hectares. Napakalaki po niyan. You can imagine ang BGC is only 600 hectares, pero ganyan nakarami ang mga infra o mga buildings na nakatayo, pag-aari ng maraming mga companies and real estate development companies. So yun din ang mangyayari dyan sa New Manila Airport. So ngayon nga, ito nga, biglang namatay yung investment ng mga OFW dyan, kasi maraming kumuha dyan ng mga maraming bumibili dyan ng mga condominium para papaupahan. Ngayon wala nang umuupa, kaya namumblema sila paano bayaran yung monthly niyan, kasi wala nang pugo Dati sikat na sikat yung mga na yan, mga areas na yan doon sa mga pugo workers na most of them are Chinese, na umuupa ng isang studio unit na tag 25,000. Supposed to be 15,000 lang yan per month. So nag-aabuso naman ito nagpapaupa, naging 25. Meron pa ngang 30. Ang 2 bedrooms is ranging from 50 to 60,000. So tiba-tiba sila nung kapanahunan na yan. Nung pagbagsak ng pugo, bagsak lahat. Kaya ngayon nagbibintahan ng mga yung mga condo units na wala namang bumibili. Kasi hirap ang Pilipinas. Kaya yung investment dyan sa pagpapaupa ng mga condo units ay bagsak. So kailangan i-sustain mo yan. O yung condo unit mo, kung may pera ka, bayaran mo na lang cash, then you will wait for the next surge ng ekonomiya. Kung babalik ang ekonomiya natin, kung mayroong bagong presidente, which is who will be President BP Inday Sara. Sana mangyari yan. Kaya hindi lang yung mga maralita ang nangangarap na mayroong mga magkaroon ng bagong pamumuno ang ating pamahalaan. Kung hindi, yung mga middle class, mga OFWs, ang dami akong nakausap dyan na mga OFWs na ganyan ang business. Yun ang misgiving nila kung paano nila ma-maintain yung rental. Kaya kayod kabayo sila ngayon sa most of them are professionals, mga nurses, mga computer technicians, all over the world yan. Meron sa US, meron sa UK, meron sa Middle East, na nahirapan na talaga sila magbayad. Kaya wala kang magawa. Kailangan kung hindi mo kaya na i-cash na lang, o bayaran mo ng malakihan para hindi ka mahirapan, para hindi naman masayang yung investment mo. Lalo ng iba, halos 3/4 na or 2/3 na ng ilang years na lang mababayaran na in full. Ituloy mo na lang talaga. At saka huwag ka na huwag mo na ipamanage ng medyong yung real estate developer, kasi ang baba ng bigay nila, ang baba ng share mo. Maghanap ka na lang na kakilala na yung mag-manage para dyan sa pagpaupa ng mga condo units mo. Kung di ba, ako na lang. Ako na mag-manage. Kunti lang ibigay mo sa akin to maintain, maintain yan, maintain ang condo unit mo, lahat. Nababantayan yan. Tsaka yung monthly ng paupa mo, walang share ang management yan. Direkta na sa iyo. Yung mga cheque na pupunduhan para sa monthly, diretso na sa iyo.
Ano lang yan, ha? Sideline lang yan. Ngayon, medyo sumigway nga tayo kasi 'di ba sinabi natin kung ano bang sasabihin ng Pangulo sa kanyang suna. So makikita natin itong New Manila Airport nga, New Manila International Airport. Napakagandang project talaga yan. I don't know kung dito sa likod na parang may balak silang gagawa ng beach, no, sa likod. Fronting sa likod niyan, hindi nakaharap sa Manila Bay, yung nakaharap ng ubihan ng Bukawi. Kasi may beach na dyan medyo rugged lang. Pero kung lagyan mo ng dolomite dyan, napakagandang lugar yan. Napakalaki kasi ng 2,600 square meters. At kung mapuno na ng buildings yan at magkaroon na ng highway, kasi mayroong direct access yan sa NLEX, magkaroon ng highway yan na galing ng NLEX, crossing Mikawayan, papunta na dyan sa crossing Marilao, diretso na sa airport. So, matindi ang development na mangyayari dyan. Yung railway system naman na binabalak nila going to that airport is from Monumento going to Nabutas. Ang Nabutas, kung hindi nyo alam, meron diyang bagong city. Bagong city. Nagkaroon sila ng reclamation. I think tapos na yata yan nakaraang taon. At right now, nag-development projects na sila. Diyan dadaan yung MRT, I think LRT na galing ng Monumento papunta ng New Manila International Airport. Crossing, nagkaroon ng bridge yan kasi naka-elevate yung LRT nila, tulad din dyan kasi malambot ang lupa dyan, dagat yan across beside the Manila Bay. Parang sa dalampasigan dumaan, pero wala namang dalampasigan diyan. Mga pispan ang dadaanan niyan. So papunta ng New Manila Airport from Nabutas. Yung Nabutas nga, meron siyang reclamation na around 250 hectares yan. Yan ang bagong syudad ng Nabutas. Magkaroon din sila ng mga BPOs dyan, high-rise buildings. So ganyan kaganda sana ang mga development projects kung na-manage lang na maayos ng pamahalaang ito. So napakasayang yung build projects ni President Duterte. Napakalayo na sana mapupunta ng Pilipinas. Kung titingnan mo sa papel, yung sinimula ni na Mark Villar, ni Vince Dizon, na ngayon nasa DOTR, I don't know, ba't tinanggap ni Vince Dizon yan? Kung kaya ba niya ayusin yung railway system natin na wala namang pundo diyan, inalis ang pundo. Ngayon, ang dami talagang project sa totoo lang na pinabayaan. Itong para naman sa mga OFW yung hindi nakaalam, North-South commuter system, yung transport system natin. Yung railway system na naka-elevate from Clark yan going to I think Calamba, Laguna, ganyan ka north and south commuter system. Itong north side, yung papunta ng Tutuban, ginagawa naman yan pero napakabagal ng gawa. Napakabagal. Isipin mo kung matapos yan. Itong biyahe mo na kahit mag-inlex ka papunta ng Monumento, papunta ng Makati, kung matuloy na yung south side, napakabilis lang. Kahit na sasakay ka ng gusto mong uuwi, kung hindi ka naman taga North Luzon, kung taga North Luzon ka, mas maganda. Kung Clark ang bagsak mo, kung mayroong biyahe na mura. Kadalasan kasi ng biyahe dyan, I don't know kung Air Asia, lumalapag ba dyan. Medyo mahal ang ticket dyan. Kaya yun ang problema. Dahil nga, parang hindi na siya regular na destination. So kung galing ka ng Malolos or Clark, sasakay ka lang ng tren na yan kasi dadaan na Malolos yan diretso na yan ng Tutuban, diretso na ng Makati, diretso na ng Calamba. Ganyan sana kaganda. Ngayon hindi gumalaw yan. Gumalaw man,
Napakabagal. Nakita mo yung ginawa nila na kawalang hiya nung unang DOTR secretary. Inalis yung PNR. 300,000 ka-workers ang sineservisyohan yan. Na yung iba nagtatrabaho sa Manila, galing ng Alabang, galing ng Calamba. So, nahihirapan na sumakay yan. Bus na ang sinasakyan at jeepney. Dahil inalis nila yung PNR na train dyan. Dahil daw, ayusin na nila yung train na yung NECR, yung train na naka-elevate. Wala yun, hindi nagawa yun. I think finance pa ng ADB yun eh. Pero I don't see any improvement talaga dyan sa projects na yan. Nakita natin. Kaya nga, yan ang dapat sasabihin ni BBM, i-update niya yung mga projects na yan na naiwan ni President Duterte na supposed to be tatapusin niya. Anong ginawa? Ang pag-uusig sa mga Duterte ang ginawa, ang pag-uusig ni kay BP Inday-Sara. Kasi naunang utak nila na ang isip nila na tuloy ang kanilang regime up to the last member ng mga Marcoses. Napatuloy na hawak ng posisyon na yan. So, nakikita natin. So, gusto ko lang i-run down yung mga projects. Nakita mo, these are the major projects. Marami pang projects hindi nagagalaw. Dito nga ako nabibighani sa New Manila International Airport dahil napakaganda ng ano na yan. Game changer yan kung matatapos lang sana at magpa-function. At yan, upon operation, 4 kaagad ang runway niyan. And they are targeting 6 runway. So, makumpara mo, ano bang mga airport na ganyang karami ang runways? I think yung ginawa sa Vietnam, 4 lang ang maximum niyan. Pero itong New Manila International Airport, 6, maging 6 yan. Siguro hindi kaagad. Sa pag-open yata 2, then another 2, sunod-sunod. So, ibig sabihin, napakalaki ng capacity niyan. At very modern ang design. Talo pa yung nasa Vietnam, yung bago nilang binuksan. Yan ang pinakabago na binuksan yung nasa Vietnam. I don't know doon sa Middle East maraming binuksang airport. Pero itong yung Manila International Airport, napakaganda sana, game changer. At meron din yung karsada, merong highway from Northwind. Kung hindi nyo alam, meron ding Northwind dito sa Marilao, dito sa bandang Marilao, bandang Bukawi. Merong vacant lot dyan, almost 100 hectares yan. Medyo maliit na BGC ang mangyayari dyan. Fronting the Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo. At siguro by that time, full development na yung Iglesia ni Cristo kasi maraming nakatiwangwang sila na mga properties dyan. Na ang plano din, nagagawan din ng mga high-rise building. So kung magsimula na yung Northwind, which I think nagsimula na ngayon, that is between along election between Bukawi and Marilao. Kung kabisado nyo yung Sterling factory, Sterling yung sa mga notebooks, mga papel, dyan yan sa likod ng Sterling. Napakalaking na project yan. And I think nag-start na sila ng groundworks and some around 100 buildings ang itatayo dyan, high rises. So magkaroon din ng mall yan. Ang midalan yan ay Megaworld. So from that project, Megaworld, from that project, there will be a highway going to the New Manila International Airport. Crossing yung mayroong river dyan daw idaan ang highway na yan. So may access na. Dalawang access galing ng North Luzon Expressway passing through Northwind. Kasi wind yan, as in wind Gatchalian. Kasi meron silang JV dyan, joint venture with Megaworld. Lupain yan ng mga Gatchalian. Nakapangalan siguro ni Wind Gatchalian kasi Northwind
Hindi uwi na hangin ha. WIN, panalo. Panalo si Win Gatchalian dyan. So, nakita natin yung development. Kung inayos lang sana ng bangag na presidente na to, walang inatupag ang paghakot ng kayamanan. Na mayaman naman sila sipin mo yung gold na sa ilalim ng hagdanan nila. Hindi pa sila kontento niyan. Di ba? Yan ang sinabi ni President Duterte nga talagang lahing magnanakaw. Na naging totoo yung sinasabi ni President Duterte. So, ito nga ang tanong. Ito mga projects na ito na nakabinbin, kung meron mang development, napakabagal ng development ng mga projects na yan. Anong mangyari niyan? Magkaroon kaya ng pundo itong mga projects na yan para bumilis naman? Hindi nakita ni BBM kung saan siya makabawi. Bukod dyan sa 20 peso na bigas na hindi naman talaga magkatotoo yan. Gusto nila i-implement pero selective. Gusto nila na ano daw, yung mga indigent. Paano ma-specify na indigent yung tao? At saka, bakit pipiliin mo yung indigent? Lahat naghihirap. Halos wala na nga tayong middle class Lahat na apektuhan na sa inflation. So, dapat talaga implement yan. Walang pili. At saka, subsidize yan. Galing yan sa taxes ng mga tao. Bali, lutong Macau yun. Linuluto ng sariling mantika yung mga tao dahil yung taxes na binayad nila, yun din ang pinagbibili niyan at binalik kunwari sa mga tao pero piling-pili. No? Punta ka ng palengke, sabihin mo, pabili ng 20 pesong bigas, 20 pesos per kilo na bigas, sasampalin ka ng nagbibenta ng bigas dahil wala. Sabihin sa'yo, bumili, saan mo ba narinig yan, may 20 pesos? Sabi ni BBM, doon ka kay BBM bumili. Sabi sa kadiwa, merong kadiwa sa inyo, kung magtanong kayo kung gaano kabilis o kadalas na mayroong 20 pesos ang bigas per kilo. Wala. Sa isang linggo lang yata, ilang sako lang ang binibenta. Tapos, pagbalik mo, wala na, ubos na. Di ba? Nakita natin ang kalokohan ginawa ng pamahalaan na to. Yan ang katotohanan on the ground. Totoo naman nagbibenta sila sa kadiwa. Pero, iilang sako lang. Yung sinasabi ni Tio na na raw umaapaw na raw yung bigas dito sa NFA. Hindi yan totoo. Papugi lang yan. Wala. Ngayon, ano nangyari? Ang bilihan ng palay 8 pesos per kaban yata. Sino pang magtanim yan? Kaya marami nang ayaw na magtanim dahil wala rin Parang nagsakripisyo ka para sa wala. Luging-lugi ka, may utang ka pa. Kasi binabarat sila ng mga trader. Dahil itong mga trader na to, sila rin yung nag-i-import Hindi sila nakikinabang. Dalawang tama ang mga magsasaka sa kanila. Kaya, ultimately, mawala na magsasaka sa Pilipinas at tayo maging dependent sa imported na rice. Hindi lang rice, pati manok, pati baboy, lahat ini-import na. Yun ang nangyari sa Pilipinas. Kaya ganyan kahirap ang buhay dito. Kaya kung kayo mga OFWs or you are migrants or mga citizens na ng ibang bansa, huwag niyong anuhin yung mga kamag-anak nyo, anak nyo, mga magulang nyo, o mga kapatid nyo na umaangal talaga sa buhay dahil napakahirap ng buhay dito. Kahit sumisweldo ka pa, hindi talaga kayanin. Hindi kakayanin ang bilihin. Plus yung mga bills pa. Patuloy ang pagtaas ng mga electric bill at saka water bill. Ang tindi ng pagtaas at hindi nakokontrol ng gobyerno. Hindi katulad ng panahon ni President Duterte na hindi ka pwede magtaas dahil matino yung mga bodies tulad ng sino man nagkokontrol ng tubig at ang electricity, kontrolado ng gobyerno yan. Hindi ka pwede magtaas basta-basta. Merong tawag niyan, binabantayan ng Senado at Kongreso yan. Pero ngayon wala na. Hindi yan nangyayari. So, ganyan kahirap mamumuhay sa Pilipinas dahil nga sa
kapalpakan, kawalang hiyaan, kakurakutan ng pamahalaan na to. So yun ang state of the nation na katotohanan. Sobrang hirap ang Pilipinas. Ang mga tao, maraming nagugutom dahil hindi alam kung saan kukuha ng pagkain eh. Hindi, may trabaho pero hanggang doon na lang sa pangbayad ng kuryente, kunting pagkain. Eh paano yung nag-aaral? Merong baon araw-araw. Yung iba pa, naluko pa dito sa online gambling, yung mga estudyante. Nakita mo yan? Wala talaga, hindi nila makontrol yan. Inalis nila yung pugo kasi daw mga Chinese, mga ganyan, maraming crimes na nangyari. Mayroong mga spy na nasa pugo. Pinalitan nila ng Philippine Inland Gaming. Yan na yan. PIGA. Yan na yung inland gaming. So nangyari, itong mga online gaming apps na napakarami sa Pilipinas, both foreign and local. So mga bata, mga matanda, mga may trabaho na, may mga factory workers, walang kinikita dahil naubos yan sa gambling. Na-hook na sila dyan sa gambling. Mabuti na ito si Mixubiri na nag-propose niya na itigil na yan. Pero I don't know kung hanggang saan. Dahil sigurado ako maglalabi. Maglalabi ang mga may-ari ng mga gambling sites na yan. Plus, yung mga influencer, si Vic Soto, si Pilo Pascual, ipopost nila yan. Ngayon nga sa si Siljok, iba na, regulation na lang. Hindi na total ban ng online gambling. Nakita ko, mayroong bubulong dyan na may-ari ng gambling site. Sa laking pira pa naman kinikita nila eh. Billions ang kinikita ng mga yan. So yan ang estado ng Pilipinas. Mahirap ang trabaho, mahirap ang pagkain, mahirap lahat. Mahirap ang pagbiyahe. Traffic dito, traffic doon. Wala talagang nangyayari sa Pilipinas. Parang paurong ang Pilipinas sa totoong salita. Dahil nga sa ginawa ng mga congressman na sobrang kurakot. At itong mayroong mga senador na yan ang ginagawa. Salamat na lang tayo na nanalo itong Duterte Black. At other government officials, walang iniisip yan kung hindi magkamal ng pera sa kanilang mga ahensya, magkaroon ng pabor. At ito naman ang ginagawa nila Buying, pinilit nila takpan yung mga katotohanan na yan sa pamamagitan ng paglutang ng mga krimen dito sa mga sabungiro, kay Atong Ang, kung ano-ano pa. Pilit nilang takpan yan para hindi maramdaman ng mga Pilipino ang tunay na pangyayari sa bansa natin. At yun ang magiging laman ng suna ni BBM. Isa pa dyan, yung pinagyayabang ni Claire Castro na 4,300 na cleared barangay na wala naman siyang mapapakitang pruiba. Sinabi niya, numbers lang ang maipipresent. Nandiyan, 4,300. Ngayon, sinupalpal ni Eden Santos. Iwan ko kung matanggal completely yan si Eden dyan sa Malacanang press court. Dahil umatin pa siya sa nung huling press con. At binuyang-yang niya na wala daw laman yung listahan ng mga drug-cleared barangay. Walang definite name. Yung mga silungan, yung mga parang rehabilitation centers, wala namang address kung nasaan. Kasi yan, kung ikaw isang reporter o isang manunulat, ano mo yan, iugnay mo yan doon sa balita mo na ito dito sa Caloocan, mayroong rehab center, o yung mga barangay na na-cleared na, pwede mo tanongin yung barangay captain. Ganyan naman pagpaluap ng mga report, mga balita na pinipresenta ng Malacanang. Iko-confirm mo yan. Wala. Puro lang salita. Yung sinasabi niya ng 4,300, alam natin na meron talaga sa 42,000 barangays. 42,000 barangays ang Pilipinas. Out of that 42,000, merong 6,000 plus na talagang hindi napasukan ng drugs.
Hindi na papasukan talaga. Kasi magaling ang mayor, magaling ang barangay captain. Hindi yan na-influensya. 42,000, 6,000 I mean. 6,000 ang out of 42,000, 6,000 na talagang matagal na cleared from drugs, na walang drug trafficking, drug dealing sa barangay na yan. At itong sinabi ni Claire, baka yun galing sa lumang report yun ng PDEA na ba't bumaba from 6,000 naging 4,200 na lang, 300. So ibig sabihin yung mga Claire noon bumagsak pa. Kasi sa operation na ginawa, na anti-drug operation ni President Duterte, yung tukhang, out of 42,000 barangays, 25,000 ang na-cleared talaga in the entire Philippines. 25,000. Ngayon, merong 6,000 na dati nang cleared talaga. So that's 31 to 32,000 barangays. Ngayon, merong 10,000 barangays na hindi pa na-clear. Yun ang tamang figure doon sa rehime ni President Duterte. Yun ang iniwan ni President Duterte, 10,000. 10,000 na barangays ang hindi pa na-clear. Na dapat yun ang kiniklear ni Bongbong o ng administrasyon na to. Pero na-clear ba yan? Yun ang tanong. Baka nga lumala pa. Yung 25,000 baka ngayon 5,000 lang barangays ang walang addict. Ganon. Kaya wala talaga. Puro kasinungalingan, puro fake news. Hindi ko gamitin yung fake news. Puro kasinungalingan ang mga sinasabi. Puro pangtakip lang sa katotohanan para yung mga tao marami palang ginagawa. Papel lang, tama yung sinasabi ni VP Inday Sara na maganda tingnan sa papel. Pero kung tingnan mo talaga ang totoong kalagayan with regards to the drug problem of the Philippines, grabe na ngayon. Ito lang, sample. Meron akong mga anak ng mga kaibigan ko na galing dito VGC, papunta ng Lasal, nag-aaral. Ay minsan itong mga bata, kung saan napunta, minsan naghanap ng McDonald, may McDonald naman sana katabi lang ng Lasal, pumupunta pa doon sa may Quirino. Di, pagtawid, ano nangyari? Snatch ang bag, tanghaling tapat. Saan ang takbo ay papunta ng San Andres Bukid. Wala na. Hanggang iyak ka na lang, kasama may cellphone, may pirang konti. Yung mga gamit na IDs, lahat snatch yan. Nangyari yan in broad daylight. Kaya yung police station yan, sa unahan lang doon sa Quirino, anong nagawa ng mga pulis? Kahabulin nila yun. Wala na. Kaya delikado yung lugar na yan. Quirino, corner top, yung may LRT dyan, LRT Quirino, dyan sa ilalim na yan. Kaya kung papunta kayo ng lugar na yan, maraming nakatambay dyan sa island, nakaupo, mga snatcher yan. Na dati sa kapanahonan ni President Duterte, pinaghuhuli yan kahit walang ginagawa. Kasi alam nila na snatcher Kaya nagtatakbuhan ngayon pag may patrol. Ganyan yung mga snatcher niyan. Doon sa kabilang side, nandun yung McDonald. Ang McDonald kasi dyan, hindi congested, kukunti ang tao. Kaya yung mga bata gusto dyan magtambay. Sa kabilang side naman yung Jollibee. Yan ang pinupunta ng ibang taga-Lasal. Pero napakalayo na niyan Ang dami namang nasa harap doon. May Starbucks doon. May katabi ng Binil. Ang dami namang matambayan. Bakit ang layo-layo ng pinupuntahan? Yung kanto ng Vito Cross, may Jollibee doon. Sa tagiliran ng paradahan ng Lasal, nandiyan yung napakalaking McDonald, pero lagi nga lang puno. Bakit ito layo-layo pa? Kaya yung kumpare ko galit na galit. Sinusundo niya yung anak niya, iyak ng iyak na nawala ng bag, ang cellphone. Almost 20,000 ang halaga, wala na. Ganyan ang nangyayari dyan. Hanggang blatter na lang kayo, mga pulis blatter, sige sir, ganyan. Wala mangyayari dyan. So, ganyan ang sitwasyon sa krimen sa Pilipinas. Kung kayo, gagala kayo ng Manila,
Kahit na huwag kayong magkumpiyansa, kahit na si Mayor Isko, hindi pa niya nalipo lahat ng mga siraulo dyan. Unti-unti mawala yan. Pero yung iba naman kasi dyan, hindi taga dyan. Dumadayo lang para gumawa ng kriminalidad dyan sa Manila. Kaya wala nang kinatatakutan ang mga kriminal. Lalo na ngayon na mismong gumawa ng paraan para matapos yung mga krimen na yan, ang mga drugs na yan, ay kinulong pa ninyo. Kinidnap pa ninyo, dinala sa higa. Anong isipin ng mga kriminal? Kakampi natin itong administrasyon na to. Tingnan mo yung kalaban natin si Duterte, nakakulong. Anong lalakas ang loob ng mga yan, nagagawa ng krimen. Kita mo ngayon sa Pilipinas, mga karamal-dumal na krimen nangyari. Ang titindi. Kaya, dito naman tayo sa dito naman tayo sa Senado. So ulitin ko, yan ang hindi ko alam kung anong pagbubudol na naman ang gagawin ng presidente. Ano naman sasabihin niya? Wala talaga siyang performance Anong sasabihin niya? Ano naman pambubudol yan? Yung drugs, booking na siya dyan. Yung bigas, agriculture, yan pag namimigay siya ng ilang mga equipments, ilang mga traktora, yan ba makabuhay? Hindi yan ang problema. Hindi yan ang problema ng mga magsasaka. Dapat subsidize ng farming sa buong Pilipinas. At saka alisin yung kung hindi man alisin, i-minimize ang importation. Ganyan lang. At saka yung mga malalaking smuggler niyan, dapat ikulong na yan. Ay mahirap magkulong ng kamag-anak diba? So yun ang pangyayari. Susunod naman nating topic itong regarding sa Senado, kasi nagkakihati na sila. Meron ng veteran block, sina Zubiri, Tito Soto, at saka si Ping Lacson. Hindi pa yata kasama si Ping Lacson. I think Zubiri, Villanueva, sumama ba si Villanueva? At saka si Tito Soto, si Legarda, yun daw ang Duterte. Yun ang veteran block. Ngayon, ang the rest of them, kasama na itong mga Duterte block, kumampi kay Escudero. So ang maging minority ay si Tito Soto. So tatakbo rin siya para lang, alam naman niya matalo siya. Pero dahil sa role and regulation sa Senado, kung tatakbo ka as speaker, as president ng Senado, kung matalo ka, ikaw magiging minority leader. At yun ang habol ni Tito Soto. Sila na ang minority block ngayon. Ngayon, si Rizal Ontiveros ayaw sumama. Mag-independent daw siya. Nag-iisa na lang siya. Siya ang kawawa. Dahil si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, pinangakuha naman ni Chis ng posisyon. Si Kiko, of course, dala niya yung committee ng agriculture. Wala namang kaalam-alam yan Dati ng secretary ng agriculture yan, may nagawa ba yan? Nagtatanim lang yan doon sa farm nila nagtatanim lang yata ng talong yan doon. Yun lang ang alam niya. Puro dakdak lang yan, pero walang solid na nagawa yan na improvement yan sa agriculture natin. At si Bam Aquino, yung pinagyayabang niya na pre-tuition, na hindi naman siya ang gumawa. Siya ang may hawak ng education committee ng education. Pinagyayabang niya na dahilan daw sa kanya nagkaroon ng libreng tuition yung yung high school, yung colleges, mga university and state colleges. Nakakatawa, hindi ka naman nagpasa ng batas na yan. Kaya makikita natin ngayon kung anong performance niya dyan sa Senado. At yan, siyempre, kung magiging committee chairman ka na, wala kayo allowance mo dyan. Kaya yan ang, kahit na nasa opposition sila, mga Dilawan yan, pero ang Dilawan tsaka Pulawan ngayon, ay magkasama na naman. Pwede siyang sumama sa majority. Pero ang Duterte block kasi, out of their commitment, na dipinsahan si Vice President Sara laban sa impeachment. Kaya kumampi sila kay Escudero. Na ginampa naman ni Escudero ang kanyang posisyon na maging fair.
hindi naman sabihin na kumampi. Magiging fair lang. Fair yung fairness naman ang in-exhibit ni Escudero. Kaya yung Duterte Black kumampi sa kanya. So, sigurado nang manalo yan. Kasi there are 13 yata na kakampi dito sa Duterte Black. Plus yung iba pa. O, magkaroon ng snowballing effect yan, dadami ang bubuto for si Escudero. So, yan ang magiging majority dyan sa Senate. Majority na may kasamang opposition, which is the Duterte Black. So, pwede in other matters, mga other issues, magkahati-hati yan. Kahit nasa majority black sila. Kasi ito, kung merong gustong presidente, sigurado ako hindi sasama ang Duterte Black dyan. Kukontra yan. So, yun ang sit-up ngayon. Si Risa Hontiveros, after nung iskandalo nangyari, pagbunyag ni Michael Maurilio, magiging alone again naturally. Kasi mag-independent black. Pag hindi sasama sa veterans black ni Mig Zubiri. Pero sa kalaunan yan, sasama yan. Pero ang malaking ano nga yan, malaking sampal sa kanya, iniwan siya ng mga kasama niyang dilawan na si Bam Aquino at saka si Pangilinan, si Kiko. Yun ang mangyayari dyan. So, parang sa sarili nilang nangyari, sa mga pangyayari, biglang nabuwag yung totoong talagang mga kalaban ng yung dilawan. Yung dilawan na yan. Wala na. I don't know kung kailan sila magkasama-sama ulit. Ngayon, dito nga sa proposal ni Robin Padilla, meron siyang isasampad yung petition na para i-repatriate si President Duterte back to the Philippines. Yun ang resolution na isasubmit niya pag open ng 20th Congress. At yan, firmado na ni Bongo at ni Bato de la Rosa. At sigurado akong pipirma din sila Marcolita, si Amy Marcos. Baka hindi pa sila ganong na-inform kung hindi pa nila nabasa yung resolution na yan. But magkaroon ng magkaroon ng positive resulta dyan sa Senado. At there's a big possibility na maipasa yan, resolution na yan. Ma-repatriate si President Duterte. Ang problema, kung anong decision ninyo, susundin ba ng executive yan? Di ba? Yun ang problema kasi hahantong din yan sa Supreme Court. Magkaroon din ng debate doon sa Supreme Court. Titingnan din ng Supreme Court kung sang-ayunan ba yan, resolution ni Robin Padilla. So yun ang mangyayari dyan. Kaya alam mo naman natin ngayon, ang Supreme Court napakabagal ng mga decisions. Until now, di-discuss na lang itong 2026 budget hanggang ngayon, 2025, hindi pa nagkaroon ng debate. Hindi ko malaman bakit ganyan ang Supreme Court ngayon. But sobrang bagal. Talagang pinabagal lang nila. Baka na-threaten din sila ng administration. Anong bang hawak ng administration sa kanila? Yung budget. Budget nila. Di ba? Yung mga retirement nila, hawak din. Baka naman dyan na nag-iisip ang Supreme Court, pero hindi naman ako maniwala kung ganyan kababa ang integrity nila. Mga magagaling na tao yan, matataas ang integridad. At ito nga sa resolution, yung nga problema kasi yung habeas corpus na pinail nila ni Salpanilo hanggang ngayon wala pang aksyon. Yung GAA, wala pang aksyon, wala pang decision ng Supreme Court. Itong sa sobrang dami, yung kaso ng PhilHealth, wala pa ring aksyon, wala pang decision. At itong mga petition ni BP Inday Sara with regard to the impeachment na i-dismiss na, at ang daming nag-file niyan, sila ni Attorney Torion, ang daming nag-file ng mga kaso dyan. Parang na-turiti na yung Supreme Court sa dami. Yung mga vloggers pa, di ba, naalala natin, nag-file din sila ng petition, resolution, TRO yata, or certiorari, dyan sa Supreme Court. Kaya hindi pa yan na-action ng lahat. And I hope magkaroon ng time at panahon, oras ang Supreme Court na
unti-unti nilang i-resolve ang mga kaso na to. So, si BP Inday Sara, balik tayo kay BP Inday Sara, by the SONA, sabi niya, ba't atin ako dyan SONA? Wala ka namang makukuha dyan, wala ka namang maririnig na maganda dyan. I rather go or lead the Pre-Duterte rally in South Korea. At sa tingin ko, itong rally sa South Korea, napakalaking rally yan. Dahil ng tagal ng preparation. Almost a month na. By August pa yan magkaroon ng rally. So, hindi lang mga taga South Korea ang pupunta dyan. Kung hindi, yung mga galing Japan, galing Hong Kong, galing ibang bansa. In fact, marami na nag-signify na from the US and UK na pupunta dyan natin. Kasi sila they have the means to do that. Mga mayaman yung mga yan. Baka mga taga-Australia din. At nakakatawa nga dito sa mga sinabi ni VP Inday Sara at Ma'am Elizabeth. Yung kay Ma'am Elizabeth talaga sinasabi kung ano bang message ni President Duterte. Tinanong muna ni President Duterte kung si Ma'am Elizabeth kung may mga Pilipino pa ba dyan outside of the detention facility. Sabi ni Ma'am Elizabeth, lagi namang meron. Laging naghahantay sa iyo. Yan sabi ni Ma'am Elizabeth. At sabi daw ni President Duterte, sabihin mo sa kanila na umuwi na okay lang ako dito sa loob. Umuwi na sila para hindi sila maabala sa kanilang mga gawaing mga trabaho. Ganyan ang message. So nakita mo si President Duterte. Up to the last moment sa kanyang situation, tinitingnan niya ang kapakanan ng mga supporters niya, mga Pilipino. Kasi sacrifice ng mga Pilipino, yan nakita niya, abala ito sa kanila. At naka-detain na ako, nandito na ako. So, kasi naniniwala siya kung destiny yan, destiny talaga yan, walang makapigil niyan. So, sinabi rin ni BP Inday Sara na dalawahin daw yung braso ni President Duterte sa braso niya. Siguro nakita naman natin si BP Inday Sara medyo chubby. Sa tingin ko, sa matanda kasi normal lang yung payat. Nung una kong vlog, nabahala talaga ako. Akala ko na talagang health-wise, masama na ang pakiramdam ni President Duterte. Pero hindi naman siya nakahiga tutulog lang. Pero gumagalaw naman daw. At saka sabi ni BP Inday Sara na baka nga kinontrol yung pagkain niya dahil nga meron siyang diabetes. At mas gusto pa daw ni BP Sara na ganyan ang health condition ni President Duterte. Parang healthy siya Parang healthy, maliit ang tiyan, gumalaw naman. Kumpara daw yung malaking tiyan na parang hindi healthy. Hindi, kung tingnan mo siya, hindi healthy. Ngayon daw, mas healthy daw tingnan. At saka with regards to the medicines pala, ang ICC na mga doctors, mayroong mga inaalis na mga drugs na hindi daw kailangan. Kaya limited na lang yung gamot na iniinom niya. Tsaka sabi naman nung huling salita ni BP Inday Sara, minumonitor naman siya ng mga health personnel ng ICC. So parang nabuhayan tayo na hindi naman pala ganyan sama ang health condition ni President Duterte. So maganda yung nandoon si BP Inday Sara at nakausap niya. At ngayong 19, before leaving Dahig, magkaroon yata sila ng malaking rally dyan sa Dahig. So 19 yun. Then I don't know kung ano yun, walk for a cause, ano yun, unity walk. So tulad na nangyari nung July 5. So antabayan na natin yan. So yun ang mga balita ni BP Inday Sara. So by I think first week of August, nasa Seoul, South Korea yata ito. I don't know kung yan ang tama. Wala pa namang binigay na definite na lugar at saka na date. But she will be in Korea. So before that siguro, kasi 28 ang ni Bangag, ang SONA na puro pambubudol ang sasabihin.
wala na siya dito sa Pilipinas. Baka nasa South Korea na siya. So, siguro marami na tayong pinagkwentuhan. Yung iba, inisa-isa natin yung mga projects. At ano ba ang sasabihin ni BBM sa kanyang SONA. So, alam na natin, wala talagang sasabihin yan. Puro pambubulo lang. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. At before leaving this channel, paki-like naman, paki-share at paki-pindot yung subscribe button, lalo na sa mga bagong viewers natin. So maraming salamat at good day sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat po.